Panibagong budol no magpinsan. Basahin po natin. Masyadong maaga naman para pabagsakin ninyong isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos. Teka muna. Unahin natin Baka nakakalimot ka, Tamba. Okay? Doon lang po tayo sa totoo. Kasi sabi niya, masyadong maaga naman para pabagsakin ninyo. Hindi po kami ang nagpapabagsak kay Marcos. Bagsak po siya talaga dahil sa ginagawa niya. Kita niyo yung approval rating niya? 25% na lang. Pero excuse me po, Tamba. Hindi po kami nagpapabagsak. Yung ibang kaalyado ninyo, di umano, kayo mismo, di umano, ang nagpapabagsak kay BP Sara. Maayos yung unity team eh. Anong ginawa ninyo? Kinar ninyo sa kamera si BP Sara. Bakit tinayaan ni Marcos? Tingnan nyo ang pagkakaiba ni PRRD tsaka dyan kay BBM. Si Leonid before, inawat ni PRRD yung impeachment kay Lenny. Si BBM, hinayaan. Kunwari, ayaw niya sa impeachment. Kunwari, wala siyang magawa. And yet, kauna-unahang pumirma sa impeachment si Sandro. Di ba? Gagawa na siya ng kalokohan. Gagawa na siya ng hindi niya kayang panindigan. Wala pa siyang B para i-admit na ito ay merong basbas niya. Ganyang kawik si Marcos. Kasi doon pa lang Bakit inimbestigahan ng confidential funds niya? Samantalang siya mismo, mas malaki ang confidential funds. Kung talaga meron silang unity team, kung sila talaga ay gusto sa pagkakaisa, bakit hindi niya inawat yun? Hindi pwedeng wala siyang magagawa. Talaga bang niloloko ninyo ang taong bayan? Nasasabihin ninyo? Wala siyang kamay doon? Ang sabi nga ni Congressman Alvarez, walang galaw ang Congress nang walang basbas ni Tamba. At walang galaw si Tamba kung walang basbas ni Marcos. Huwag nga tayong maglokohan. Iisa ang karakas nyo. Kayo mga Marcos, iisa karakas ninyo. Ikaw Romualdez, kayong magpinsan, iisa karakas ninyo. Budol. Mahilig kayong magbintang, mahilig kayong magbaligtad ng issue. Kayo ang unang nagpapabagsak sa Vice President. Inaatake nyo ang kanyang pagka-Vice President. And we all know, this is public knowledge. Bobo ka na lang kung hindi nyo alam na ang atake talaga kay BP Sara is atake para hindi siya ang susunod na presidente. And we all know, 2028, she will be the next president. Wag lang may masamang mangyari. Wag lang ipapatay si BP Sara. Siya ang magiging presidente. Yun nga lang nakakatakot. Kaya meron siyang sinasabi, merong gustong pumatay sa kanya. Kayo yun. According to BP Sara. So hindi po. Ito po hindi dahil sinasabi ko dahil kami maka-Duterte. This is public knowledge. Gaya ng sabi ko, tanga ka na lang kung hindi alam na talagang inaatake si Vice President Sara. Kaya nga lahat ito nangyayari. Even yung pagpapadala kay PRRD sa Hague, it's because para mabawasan ang lakas ni BP Sara, para mabawasan ang lakas ng PDP senators, para matalo. Kasi kung mananalo ang PDP senators, hindi mai-impeach si BP Sara. Pero kabaligtaran na nangyayari. Lalong lumalakas ang PDP senators. No? So, yan po isang katangian ng budol. Binabaligtad. Hindi po namin pinababagsak si BBM. Kusa siyang bumabagsak. Sabi nga sa Pulse Asia, bagsak na po ang rating ni BBM. Okay, hindi po kami may sabi nun. Bakit? Tamba, magising ka sa katotohanan.
Lahat na lang ng ayuda ginawa ninyo. Pinagtanggol ninyo ang ayuda kaliwat kanan. Tumataas ka ba sa ratings? Hindi. Tumataas ba sa ratings si BBM? Hindi. Lahat na lang ng gastusin, ginawa nyo na. Masakit, hindi pa rin kayo mahal ng taong bayan. Masakit kaya lang nanalo si BBM dahil sa kay Tatay Digong. Dahil dala-dala niya yung apelyidong Duterte. Di ba? Kaya huwag yung niloloko yung taong bayan. Huwag nyo silang ginagawa. Kasi insulto yung etong statement mo, Tamba. This is an insult to Filipino people. Parang sinasabi nyo, tanga sila. Kitang-kita naman na nila. Bumoto na nga ang taong bayan. Bagsak si BBM. Sabi niya, very popular siya and he was elected by the bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin. Yan po yung sinabi natin. Si PRRD, napatunayang hindi budol. Anong katunayan ko? Yung topic ko kanina. 86% after 3 years ang approval rating ni PRRD. Si BBM, after 3 years, 25% na lang approval rating. Kaya yung sinasabi mo, Tamba, na mas mataas ang mandato niya kay President Duterte, ay hindi totoo. Yung mandato niya na 31 million, more than half of that galing sa pangalang Tatay Digong. Masakit, di ba? Yung ginusto ka lang dahil iba talaga ang gusto. Ginusto lang yan si BBM dahil yung iba sa sobrang pagmamahal kay Tatay Digong. Correct me if I'm wrong, pati mga bashers, lahat ng mga nunood dito, pati yung mga nabudol, yung mga bumoto kay Bongbong Marcos. Sabihin nyo dito sa comment section, di ba? Kaya nyo naman binoto si BBM, kasi hindi kami nabudol, nakinig kami kay Tatay Digong. Kaya ngayon, nakikinig lang kami kay Tatay Digong, no more than, no less than Tatay Digong himself. Wala na. At ang sabi niya, vote straight PDP. Yun lang pinapaniwalaan namin. Hindi kami nabudol before. Bakit? Di ba? Karga lang nito yung pangalan ni Tatay Digong. Hindi ito mananalo. Malabo itong manalo. Kung tumuloy si BP Sarang presidente, hindi ito mananalo. Imposible. Yung survey na yon, katunayan. Nung lumabas yung totoong kademonyuhan, yung totoong kulay, yung totoong pagbubudol ni Marcos, yung bumoto sa kanya because of Tatay Digong lang, ayaw na sa kanya. So wag mong ipagmalaki na mas malaki ang mandato niya kay Tatay Digong. Maling-mali yun. Pero kung gusto mong puntahan yung argumentong yan, baka teka muna. Baka nakakalimot ka. Mas mataas pa rin ang mandato ni BP Sara. She has 32 million. And that 32 million, nakasuporta pa rin sa kanya. Bakit? Nag-improve ang trust rating ni BP Sara. Yung 31 million ni Marcos, wala na sa kanya. Bagsak na ang BBM. Kasi, kita naman, bagsak ang kanyang ang approval rating. Diba? So, wag kayong pakahibang. Kasi baka sabihin ng tao, addict kayo. Diba ganyan ang addict? Hindi ko po kayo pinagbibintang ang addict, ha? Pero ganyan ang addict, diba? Hindi namumuhay sa katotohanan. Laging may kathang isip. Wag po ganyan. Baka mapagbintangan kayong addict. Baka mapagbintangan kayong magpinsang addict. Pagka laging ang inyong argumento ay napakalayo sa katotohanan. Sabi niya, yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Yes, that was before. Nung hindi pang nadidiscover. Kaya Tamba, wag mo ipagtanggol lang ganyan ang pinsan mo. Kasi
Sa tingin mo? Just by your mere statement, maniniwala ang taong bayan sa'yo? Hindi. Papatunayan ko sa'yo, ikaw nga bagsak din ang approval rating mo. Yung pinsa mo, bagsak ang approval rating. Hindi nyo yan makukuha sa statement, sa political statement, sa press release. Hindi nyo makukuha sa dakdak yan. The more kayong dumakdak, the more hindi naniniwala ang taong bayan. Gusto na nila nagresulta. And we all know, magkakakuntsaba ang gobyerno sa pagkidnap kay Tatay Digong. Nagalit ang Pilipino dito. Hindi mo maayos yan, Tamba, sa isang statement. Dahil, sa totoo lang, pagdating sa taong bayan, Tamba, I'll be frank with you. Pagdating sa taong bayan, wala kang bilang. Wala kang influence. Pwede, meron kang bilang diyan sa mga kasama mo sa kamara. I don't know why, but the people know why. Bakit ba ito may influence sa kamara? Kila Paduano, Abante, yung mga kasamahan niya dyan sa Tricom, sa Quadcom. Kayo, mga viewers, kayo na lang magsabi, bakit ang bilang ni Tamba hanggang dyan lang sa Tuadcom? Hanggang dyan lang sa Tricom. Pero Tamba, pagdating sa taong bayan, wala kang bilang. Kaya yung statement mong ganyan, walang kwenta.